isa sa way na ma-express natin yung pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay is through peace of mind. Na kung saan, meron kang mapapamana sa kanya na kung saan mapapakinabangan niya talaga someday kapag wala na tayo. Okay? So, ano ba yung mga investment na yon? Number one talaga, real estate property. Isa yun sa pinaka-the best investment on earth na pwede nating pasukin. Okay? Talagang pinaka-safe yan. Bakit ko nasabi? Marami na akong napasok na investment. Okay? Number one, hindi naman ako against sa iba. Nakapag-investment ako ng yung insurance with investment. Okay? Okay yun. Walang problema yun. Okay? Pangalawa, nakapag-invest din ako sa pag-build ng products or ng produkto. Okay? Okay din yun, walang problema yun. Pangalawa yun. Okay? Pangatlo, nakapag-invest din ako sa traditional business. So, tatlo na. Okay? And then, nakapag-invest din ako sa Forex. Okay? Almost 500,000. O, pang-apat na yun. Okay? So, ano pa bang pinag-investan natin? So, nag-invest din tayo sa ibang business. Okay? Lahat ng mga nabanggit ko, walang problema doon. Okay na okay yun. Okay? As long as na meron kang perang willing masunog pang investment. Pero pinaka-safest talaga, based on my experience na investment is real estate property talaga. Kasi bakit? For example, makikita mo agad yung, for example, meron kang condominium, makikita mo agad yung CCT mo, yung condominium certificate of title. So, after mo mabayaran yung property, okay, meron ka talagang clean title na pangahawakan. Alam ng mga unit owners yan, alam ng mga property owners yan, alam niya ng mga real estate investors. Okay? So, the best talaga yung real estate investment. Magtataka ka na lang eh. Okay? Sample, yung mother ko and father ko, okay, father ko is a retired soldier and yung mother ko is a full-time housewife. So, nakapagpundar sila ng 1, 2, 3, 4. Fourth floor na rental, okay? So, yung ground, second is for family, and third and fourth is for, yung third floor is for female bed space, and then yung upper floor, yung fourth floor is for male bed space. So, ngayon, na-enjoy nila yung benefits ng investment nila. Okay, nung nag-retire sila. So, ibig sabihin, nagagamit nila yung pinaghirapan nila before kasi sa real estate investment nila ito na ipundar. At ang good news nun, nila, 'di ba? Nakapag-put up sila ng sarili nilang rental property. So, doon, na-inspired din ako na sabi ko, ganito rin yung gagawin ko someday. Kasi nga, hindi naman natin alam yung magiging future natin eh. Pag nag-age tayo pag umedad tayo, hindi natin malalaman kung physically fit pa ba tayo 'di ba? Na mag-work, 'di ba? Na mag-business. Lahat naman talaga tayo is tatanda talaga tayo. Yun talaga yung katotohanan, 'di ba, sa mundong ibabaw. Pero yun nga dahil meron silang source of income monthly, 'di ba? Halos weekly nga kasi weekly may nagbabayad sa kanilang renter, 'di ba? So, napakagandang investment talaga yung real estate property. So, let's say dito, kumuha kayo ng condominium, pwede nyo gawing bed space, yung 2-bedroom unit, yung 1-bedroom unit, or yung studio natin, pwede nyo gawing staycation. Basta kahit anong sizes yan, pwede nyo siyang paupahan. It's either monthly rental for bed space, monthly rental for long-term lease, Airbnb for daily rental business. So, walang problema as long as rental business siya. Pinaka-importante talaga is ngayon pa lang, masimulan mo na mag-invest sa real estate. Kasi napakaganda talaga na mag-invest sa real estate. That's why na-inspire ako sa mother ko and father ko na sipagan ko pa sa pagtatrabaho para makabili pa tayo ng mga additional properties. That's why yung mga mayayaman, di ba? Dito ay mayaman na. Yung mga mayayamang tao, sobrang dami nilang properties. At karamihan doon, pinapaupahan. Okay? Alam nyo naman yan di ba? So, follow me, message me kung interested kayo na magkaroon ng condominium property for only 10,000 to 25,000 cash out only. Merong studio, merong 1-bedroom, merong 2-bedroom. Okay? So, talagang napakaganda ng mga location na to along the road, malapit sa lahat.
hindi ko kayo bebentahan ng malayo. Okay? Usapang Metro Manila lang tayo. Kasi bakit? Dito mabilis tumaas yung property value. Alam yan ng mga nakatira sa Metro Manila. Kahit ikaw mismo na nakatira sa Metro Manila, 'di ba? Nabili mo dati magkano yung bahay mo? Nabili mo dati yung condominium magkano? Eh ngayon magkano na yung presyo? Okay? So salamat sa panonood. Masyado tayong napahaba. Umabot tayo ng 5 minutes. Follow me, message me, at huwag niyo pong kalimutan mag-heart sa video ko para ma-share din natin to sa ibang tao. At i-add favorites nyo na rin or i-share nyo na rin. Okay? Malaking tulong yun. Maraming salamat po and God bless.